Hindi ba't mas pambabastos yun sa katawan ng namatay na namayapa? Ganun ang gagawin natin para nating binastos yung kanyang katawan. Buong buhay niya, hindi siya nilapastangan ng kahit sinong tao, iniingatan siya. Tapos ngayon, tatanggalan mo ng dugo, tatanggalan mo ng kung ano-ano, turukan mo ng formalin para lang ma-preserve siya. Para saan? Kung makakapagsalita ang patay at sasabihin mo, ano, gusto mong imbalsa mo kita? Yung patay makakapagsalita, sasabihin niya, hindi, wag niyong imbalsa mo. Kasi bakit? Hindi niya gusto yun. Ikaw, sino ba sa inyo may gustong turukan ka ng formalin at tanggalan ka ng dugo para paglamayan ka? Ano mang ginagawa sa paglalamay? Totoo bang ninirespeto natin yung patay kapag nilalamayan? Hindi naman eh. Anong ginagawa? Nagsusugal sila dyan, nagiinuman. Minsan, burden pa sa mga kamag-anak kasi iniisip, wala nang panggastos. Alam niyo naman, magkano yung pansyon. Magkano, buti, sana kung meron kayong St. Peter na insurance, alam mo, yung binabayaran. Eh kung wala pa, yung pansyon magkano, yung pagpapalibing magkano. Tapos ngayon, iimbalsa mo pa lang, mamumroblema ka na. Ngayon, pag ililibing mo yan, bago pa ilibing isang linggo, mamumroblema pa yan. Paano magpakapi sa mga dumarating dyan na nakikilamay. Ipaliwanag ko lang po sa inyo kung bakit ganito yung nangyayari, no? Hindi po naming intensyon na bastusin yung labi or yung kamag-anak ni Nanay Siling. Dahil ang iba kasi ang tingin nila kapag ganyang klase ng procedure, parang binabastos. Kasi 'di ba, ang gusto pa kasi nila, yung iba diyan siguro baka mga ibang kamag-anak, ang gusto nilang gawin is lamayan pa si Nanay Siling o hindi kaya ay patagalin pa siya, 'di ba? Bilang pagrespeto sa yun kasi yung pagrespeto sa kanila eh. Yung iniisip nila kapag meron nga akong naririnig minsan pag may mga ganyang nangyayari, sinasabi nila para lang asong namatay tapos nililibing, ang bilis-bilis, 'di ba? Hindi man lang binigyan ng chance na magluksa yung mga kamag-anakan niya, yung kanyang mga kapitbahay o sino pa mang mga mahal niya sa buhay, lalo na kapag may mga galing pa sa ibang lugar, 'di ba? Binibigyan naman natin ng chance 'yan, wala namang problema, no? Ang inaalala lang kasi natin, ganito kasi sa Islam. Pag namatay ang isang tao, kailangan within 24 hours, gaya ng sabi kanina nung nagsalita sa atin, within 24 hours dapat malibing siya. Bakit malibing siya? Yun ang kasi yung paniniwala namin na uri ng pagrespeto sa kanya. Kasi bakit? Once na namatay ang isang tao, sa kabilang buhay, pag namatay tayo, dyan pa lang sa libingan, nag-aantay na yung regalo at yung gantimpala ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin, kung meron siyang magandang gantimpala na nag-aantay sa kanya sa libingan, bakit pa natin ipapadelayed? Di ba? Bakit natin i-delayed yung kanyang karapatan na pinaghirapan niya yan dito sa mundong ito at nandyan na sa libingan tapos i-delayed pa natin? Di ba? May mga pagkakataon na pwede naman siyang i-delayed. Halimbawa, kapag ang namatay ay merong pagdududa na baka may foul play, di ba? May mga investigasyon pa o di kaya may mga krimen na nangyari, pwede siyang i-delayed ng paglibing. Walang problema doon. Pero, inilalagay siya sa parang malamig na lugar, sabihin nating refrigerator, para ma-preserve yung kanyang katawan para hindi babaho. Alam naman natin na within 24 hours, pag hindi yan nailagay sa proper na babaho yan eh. Kaya nga ang ginagawa ng iba, hindi po ba? Ako din dating Kristiyano at alam ko rin kung paano ginagawa sa mga taong namamatay na mga Kristiyano. Di ba sabi nila, kung gusto mo ng medyo matagal-tagal yung kanilang paglalamay, di ba kasi may mga uri ng pag-iimbalsa mo, di ba? Sabi nila, may imbalsa mo na pang ilang araw lang, ang ginagawa lang nila, hindi na nila tinatanggalan ng dugo, tinuturukan na lang nila ng formalin, di ba? Yung gamot na para ma-preserve yung katawan, pwede yun. So, hindi nila tinatanggalan. Pero kung gusto nilang medyo matagal-tagal, 3 araw, 4 na araw, o hindi ko alam kung ilang itatagal niyan, tinatanggalan nila ng dugo kasi ang dugo ang pinakamabilis mabulok sa katawan ng tao. So, tinatanggalan nila yon. Kung halimbawa gusto pa nilang mas matagal-tagal talaga, mayroon silang mga inaantay, di ba? Yung iba pa nga dyan, di ko alam, baka tinatanggalan pa ng bituka kasi yun ang mabilis mabulok eh. Basta lahat ng mabilis mabulok sa katawan ng tao, para ma-preserve siya, tinatanggal nila yon. Alam ko, dumarating pa nga sa puntong parang tinatanggal yung utak, tinatanggal yung lahat ng laman loob. Papayag ba? Di ba? I-describe ko sa inyo to kasi para ma-realize po natin, mga mahal po naming tagapakinig, kung ano yung sitwasyon.
Hindi ba't mas pambabastos yun sa katawan ng namatay na namayapa? Ganun ang gagawin natin para nating binastos yung kanyang katawan. Buong buhay niya, hindi siya nilapastangan ng kahit sinong tao, iniingatan siya. Tapos ngayon, tatanggalan mo ng dugo. Tatanggalan mo ng kung ano-ano, turukan mo ng formalin para lang ma-preserve siya. Para saan? Kung makakapagsalita ang patay at sasabihin mo, gusto mong imbalsa mo kita? Yung patay makakapagsalita, sasabihin niya, hindi, wag niyong imbalsa mo. Kasi bakit? Hindi niya gusto yun. Ikaw, sino ba sa inyo may gustong turukan ka ng formalin at tanggalan ka ng dugo para paglamayan ka? Ano mang ginagawa sa paglalamay? Diba? Totoo bang ninirespeto natin yung patay kapag nilalamayan? Hindi naman eh. Anong ginagawa? Nagsusugal. Iba nga, pinapakinabangan pa ng minsan barangay, nagsusugal sila dyan, nagiinuman. Minsan, burden pa sa mga kamag-anak kasi iniisip, wala nang panggastos. Kasi alam niyo naman, magkano yung pansyon. Buti, sana kung meron kayong St. Peter na insurance, alam mo, yung binabayaran. Kung wala pa, yung pansyon, magkano? Yung pagpapalibing, magkano? Tapos ngayon, iimbalsa mo pa lang, mamumroblema ka na. Ngayon, pag ililibing mo yan, bago pa ilibing, 1 linggo, mamumroblema pa yan. Paano magpakapi sa mga dumarating dyan na nakikilamay? Diba? Masakit sa ulo minsan. Diba? Problema talaga. So sa amin, pinapasimple namin yung pamamaraan para hindi mahirapan yung mga namatayan. Ganun lang yun, ganun lang ibig sabihin ng kung bakit namin binamadali, 'di ba? So hindi po yun pambabastos, no? Hindi rin po yun pagwawalang galang o respeto sa mga kamag-anakan na gusto nilang makita, 'di ba? Gusto nilang kasi sa totoo lang wala na rin namang pakinabang. Kung halimbawa, minsan pa nga, pagdating galing sa ibang bansa, oo nga, pwede nating sabihin na respeto yon kasi gusto nilang makita sa huling sandali man lang bago siya ilibing, di ba? So, pwede naman yun, wala namang problema doon. So, ito, ayon sa narinig ko sa kanila, gusto nilang ilibing si Nanay Siling bukas ng tanghali or ganun. Kasi yung pinangangambahan lang namin kasi, kapag tanghali na namin siya ilibing, baka may lumabas ng amoy. Kasi na ngayon 6 o'clock. So bukas ng medyo matagal na yan. Medyo buti naman kung naka-freezer yan kasi na-free preserve. 'Di ba? Pero kung ganitong panahon, okay nga ngayon kasi hindi masyadong mainit. Di ko lang alam kung ano ba yung magandang timing. Ustad, no? Para doon sa paglibing sa kanya. Pwede naman po kayong sumama doon sa libingan. Ang libingan po ng mga Muslim dito sa malapit-lapit dito sa Tolosa kasi wala. Hindi naman po namin kasi siya pwedeng ilibing sa libingan ng mga hindi niya kapareho ng pananampalataya. Kasi iba po yung amin Hindi po namin ginagamitan ng ataol. Wala po kaming ataol. At saka hindi po namin nilalagay sa pansyon na sinisemento namin. Wala pong ganun. Kasi simple lang. Kung paano yung pamamaraan noon, panahon ng mga propeta, ganun din. Sabi nga ng kasabihan, sabi ni Propeta Muhammad, sabi niya, lahat kayo ay nanggaling kay Adan. Di ba, ang pinakaunang tatay natin si Adan at saka si Eva. Yan man sila yung mga naunang tao. At sabi niya, at si Adan ay nanggaling sa lupa. Di ba? Yung iba kasi parang ang ginagawa nila, gumagastos ng milyon-milyon. Narinig niyo po ba yung bago pa lang mamatay si Dolphy, nagpa-reserve na siya ng ataol? Yung ataol na yun, milyon-milyon ang halaga nun. Bago pa siya mamatay, si Dolphy. Ilan niyo si Dolphy? Yung artista. Kasi may gold yun. Tsaka, ang sabi doon, special na ataol yun para pag inilagay yung bangkay doon, hindi siya agad maaagnas. Hindi siya maaagnas. Parang ginawa katulad kay Marcos, yung na-preserve siyang ganun, hindi na yung katawan niya. Kasi hindi siya napapasukan ng hangin kasi yun yung yung bakterya So, ganun, hindi, parang ganito kasi ang implikasyon nun. Pag sinabi mo na ayaw mo siyang babulok, ayaw mo siyang kainin ng uod, para mo siyang sinasabing ayaw mo siyang bumalik sa lupa. Hindi po ba? Galing lahat tayo sa lupa. Bakit? Si Adan galing sa lupa. At dapat lahat tayo ay babalik sa lupa. Dapat ganun. Kung gagawa natin ng paraan na huwag tayong mabulok agad, huwag tayong bumalik sa lupa, parang kinokontra natin ang kagustuhan ng Diyos.
Yun ang mahirap doon eh. Kinukontra natin yung Diyos. Bakit? Ang sabi ng Diyos, babalik kayo dyan. Ikaw naman, ayaw mo. Dinidelayed mo na hindi ka makainin ng uod para. Ganun naman, lahat naman tayo kakainin talaga ng uod. Di ba? Sino ba ang mananatili sa atin ditong pagpakailanman na mabubuhay siya rito? Parang wala namang ganun, di ba? So lahat talaga tayo. Normal yun sa tao na lahat tayo ay babalik sa lupa. So, yung natural na proseso kung paano nililibing ang mga naunang tao, mga propeta, ganun lang din ang ginagawa namin, mga Muslim. No more, no less. Hindi namin binabastos yan, hindi na sa pagwawalang respeto o pagwawalang hiya doon sa pamilya ng namatayan. Bagkos, yun yung pinaka mabilis na paraan, pinaka may respetadong pamamaraan para sa paglilibing. So ngayon, ang ginagawa nila dyan is hinuhugasan nila. Bakit? Kasi mamaya, pagkatapos nilang hugasan dyan, dadalhin namin kasi hinuhugasan yun. Hinuhugasan, sinasyampuhan. Kung paano maligo, sinasabunan yun ng 3 beses para maano talaga siya, malinis. Kung meron pa siyang inaano yung kanyang tiyan para kung meron pa siyang dumi na natira doon, para malinis talaga. So pagkatapos naming hugasan, ililipat namin siya doon sa puting tela. Yung puting tela na yan naman talaga yung symbolize na kumbaga siya ay dapat ang kanyang huling suot ay ganyan. Pwede naman kahit hindi kulay puti, pwede namang ibang kulay. Pero kung merong puti, mas maganda. So pag nilagay namin dyan, babalutin namin yan, kasi layer yan. Ang babae kasi is 5 layer ang nilalagay. So unang layer, papatungan namin ng ikalawa, tapos isang layer na naman, ikatlo, ika-4, hanggang sa ika-5. Tapos yung bandang sa may private part niya, nilalagyan namin ng bulak. Makapal na bulak para kung meron mang mga liquid na discharge doon, hindi siya babakat doon sa puting tela. Doon muna siya sa cotton, sa bulak. Tapos lalagyan namin siya ng dito tali, parang lalagyan namin siya ng suot dito na ang mukha lang niya ang makikita, 'di ba? So pagkatapos noon, babalutin namin siya. Babalutin namin, as in babalutin 'yon. At bago namin dalhin doon sa libingan yon bukas, ang gagawin namin dyan is i-open lang namin yung kanyang mukha. Para sa lahat ng gustong mga kamag-anak niya makita siya, di ba? Masulyapan siya or ano pa man. Halimbawa, kamag-anak niya, mahalikan siya sa noo, di ba? O ano pa man ang pwede nilang gawin. Huwag lang silang matakot kasi sabi nila, mas matakot ka sa buhay kaysa sa patay. Kasi sa aming mga Muslim, hindi kami naniniwala sa mga multo-multo na yan. Hindi kami naniniwala dyan. Kasi bakit? Kapag, sabi ng Propeta Muhammad, kapag namatay na yung tao sa mundong ito, patay na yung kanyang connection sa atin. Wala na. Hindi totoo yun yung mga espiritong lumilipad-lipad, yung mga naligaw na mga espiritu. Hindi, yung mga nagpaparamdam, hindi po kami naniniwala doon. Kasi once na namatay na yung isang tao, wala na siyang connection dito sa atin, sa mundong buhay. Ang connection niya na doon sa kabilang buhay. Hindi, mayroong mga may mga paliwanag diyan, sinasabi nila, hindi guni-guni, kundi yung mga, minsan yung mga spirit, yung mga hindi natin nakikita, yung mga engkanto, mga ganun, yung tao, mas lalo nilang tinatakot. Diba? Yung mga engkanto kasi, kaya nilang gumaya ng, maging diwende sila, maging yung parang white lady sila, yung parang hulto sila, na parang lumulutang, parang ganyan eh. Pero nag-aanyo sila ng ibang anyo. Minsan naman tikbalang, di ba? Ang kalahati ay kabayo, ang kalahati ay tao. Di ba? Parang ganyan. So, yung mga ganyan, hindi po yan, walang kinalaman sa patay yan. Walang kinalaman sa patay yan. Kaya makikita nyo ang mga Muslim, hindi kami takot sa patay. Di ba? Hinahawakan nga namin hinuhugasan namin. Bakit? Ano ikatatakot mo sa patay? Mas matakot ka sa buhay kaysa sa patay. Di ba? So, yun po yung aming katuruan. At ito ay isang katuruan na kung saan sa panahon pa ng mga naunang propeta. So, wag niyo po kaming maliin sa aming relihiyon. Ganun lamang po namin i-practice yung aming relihiyon kasi yun po yung katuruan namin. No? Kung hindi niyo man po maunawaan, no, kaya namin ipinapaliwanag sa inyo at saka sana hindi niyo isipin na parang pambabastos sa inyo o di kaya sa mga kamag-anak niya na bakit siya ay bigla na lang kinuha, niliguan, binalot, tapos bigla na lang ililibing bukas. Kasi di ba usually pag ganyan, lalo na pag matatanda, di ba, ang dami ng kilala niyan. Dito, mga kapitbahay niya, mga kamag-anakan niyan, di ba?
bigla na lang silang magugulat. Namatay na si Nanay Siling. Nasaan na? Libing na. Hindi ba? Parang ang tingin nila doon parang pangbabastos, di ba? Hindi gaya nung namatay bata pa, nasagasaan diyan, nagkasakit na baril diyan, di ba? Medyo okay pa yun. Pero yung matanda na ilang taon na sa Nanay Siling? 80 na. O, hindi pa nga natin alam kung maabot ba tayo sa ganung edad. So, ang gusto ng iba dyan, na pahabain pa yung kanyang pananatili dito para makarating pa dito yung mga iba pang niya, mga ano niya siguro, mga paryentes niya, yung mga kapitbahay niya, para magbigay ng huling sulyap nila, no, paggalang doon sa patay. Pero sa amin kasi, hindi po ganun yung pamamaraan, kaya ini-explain po namin sa inyo para hindi po kayo na nagugulat, di ba?